Don't leave pets behind. Yan ang panawagan ng animal welfare groups sa gitna ng pananalasa ng habagat at mga bagyo. Agad namang tumugon ng isang barangay, halimbawa sa Quezon City. Ang detalye sa agenda report ni Just Ignacio ng Abante Radio. Tuwing may kalamidad o sakuna, priority din dapat ang pets. Kaya ngayong habagat season at inaasahan pa ang pananalasa ng magkakasunod na bagyo, may shelter na rin sila bantay. Sa barangay Bagong Silangan sa Quezon City, nakalikas na sa isang ligtas na lugar ang mga alagang hayop ng mga nag-evacuate na residente. Kuwento ni Romeo Tunga ng Veterinary Response Team ng barangay. Nagtayo sila ng tent specially for pets. Ang ginawa namin ngayon, naglagay kami ng para sa mga lagay ng aso para manatiling malinis at saka ligtas sila para mapakain, malinisan, para pag-alis ng pag-uwi ng evacuation, dala na aso nila malinis at saka napakain. Hindi pa naman sila kinakapos sa supply ng pagkain dahil sa mga donasyon mula sa mga nagmamalasakit. Dose-dose ng pets ang nasa kanilang pangangalaga ngayon, kasama ang mga pusa, aso at ibon. Manatili sila hanggat may bagyo, hindi sila pawinikap, dito sila at saka dito na rin ang mga alaga. Gaya sa QC, malasakit sa mga hayop din ang campaign drive ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS, lalo ngayong tag-ulan. Sakay ng bangka, naghatid sila ng pagkain sa mga alagang aso at pusa na apektado ng hanggang tuhod na baha sa Navotas. Kalakip ng mainit na akap ng kanilang pet owner. Pumila sila para sa rasyong dog at cat food. Paalala ng PAWS, be a responsible pet owner. Kung di kayang isama sa paglikas, tiyaking hindi nakatali o nakakulong ang mga alagang hayop. Pero hanggat maaari, sa kabila ng ulan at baha, don't leave your pets behind. Para sa agenda, Just Ignacio, Abante Radio. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.